At dahil na nga epicenter ng lindol, malaking problema ngayon sa Bogo ang dami ng mga nasawi at mga kailangang bigyan ng atensyong medikal sa Bogo City. Nakatutok pa rin live sa Bogo si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan, kamusta na? Okay. Vicky, kalunos-lunos ang sitwasyon ng mga nasugatan sa lindol dahil puno na ang Bogo Provincial Hospital. At kani-kanina lamang nasa tabi lang nila ang mga cadaver bags ng mga nasawi sa lindol sa harapan ng ospital. Sa lakas ng lindol kagabi, nadaganan ang mga pader ang hilera ng 10 bahay na ito sa Barangay Pulambato ng Bogo City. Pero lalong masakit ang pagpanaw dahil dyan ang 7 taga rito. Sa pamilya Katarman halimbawa, 4 na miyembro ang namatay kasama ang buntis na madugang nilito. Mangayo lang ko og inabang bahin sa pinansyal sa akong anak o sa akong apo nga mahipos na ko. Maging sa Bogo Provincial Hospital, sunod-sunod ang dating ng mga bangkay mula sa iba't ibang lugar sa lungsod at ibang bayan sa Northern Cebu. Nagpapang-abot na ang mga sasakyan ng mga punderarya at mga ambulansya. Kaya sa ilang punto, pati si Governor Pamela Baricuatro ay nagtatraffic ng mga sasakyan sa ospital. Lalo't may mga sugatan din na itinatakbo rito o ililipat naman sa iba pang ospital sa Cebu. Nasa 69 na ang patay at 186 ang sugatan sa buong probinsya as of 12:14 kaninang tanghali. Pero pinangambahang aakyat ang bilang habang nagpapatuloy ang rescue at retrieval operations. Karamihan ng patay ay mula sa Bogo, ang epicenter ng lindol. Meron din sa San Remigio, Medellin, Tabugon at sa Taboylan. Kaya humihingi na ng tulong ang Kapitolyo sa national government at mga NGO. We need to transport patients here sa Bogo kay puno na kaayo diri sa Bogo. Unya kinahanglan nagyun sila kanang uban surgery, orthopedic, specialized na kayo ang needs ani nila. Ayon sa DSWD, 27,000 pamilya ang apektado sa buong Northern Cebu. Pangako sa Social Welfare Secretary Rick Gatchalian. First, the relief, like I mentioned kanina, family food packs, ready-to-eat meals, kitchen, mobile water supply, kasi relief yung immediate. Now, for rebuilding, we will always resort to emergency cash transfers. Pinamamadali naman ni Public Works Secretary Vince Dizon ang pag-aayos sa pinsala sa ospital ng Bogo, pati sa mga kalsada at tulay. Nasa 2 bilyong piso na ang danyos sa infrastruktura. Vicky, patuloy pa ring naranasan ang medyo malakas na aftershock kaya nagdulot ito ng takot at pangamba ng ating mga kababayan. Samantala, humihingi sila ng tulong katulad ng ready-to-eat na pagkain at tubig na mainom. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Alan Domingo ng GMA Regional TV.